Magandang umaga po. Magandang umaga po. Kumusta po kayo? After your retreat, are you okay? Yeah. I think you determine your heart after your retreat. Sa tingin ko po, nakapagpasya na po kayo sa inyong puso pagkatapos ng ating New Year retreat. Tama po ba? If not yet, before this year passes by, you try to determine your heart. Kung hindi pa po, subukan nyo po na makapagpasya sa inyong puso bago po matapos ang taong ito. Then maybe we can live better Christian life in this coming New Year. Kung gayon, makapamuhay tayo sa mas mabuting buhay Kristiyano sa itong bagong taon. Okay, bago po tayo magsimula, manalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming buhay na Kristiyano hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pakiusap, maunawan namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, buksan mo ang Biblia, unang Samuel chapter 15. Unang Samuel chapter 15 verse 22. Unang Samuel 15:22. Unang Samuel 15:22. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. At sinabi ni Samuel, ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay, gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Okay. Ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay. Actually, today is a very important day. Sa katunayan po, itong araw na ito ay napakahalagang araw. It's the last Sunday of this year. Ito po yung huling Sunday ng taong ito. And then we can prepare coming New Year. Upang makapaganda po tayo sa panibagong taon. Especially today's sermon is about next year. Our slogan. Lalo na po, yung sermon po sa araw na ito ay yung slogan po natin sa susunod na taon. But it looks today many absent today. Pero parang marami po ngayon yung hindi dumalo. Next year, later I will announce also. We set the slogan. The slogan is obedience. Kaya po, yung slogan po natin sa susunod na taon ay pagsunod. Obedience. Pagsunod po. This year, you know, right? This year, our slogan is the love one another. Sa taong ito, nalalaman niyo po, di ba, na yung slogan natin, magmahalan sa isa't isa. So we practice, right? We try to love one another. Kaya sinubukan po nating mahalin, ibigin ng isa't isa.
even coming New Year, yeah, we have to continue practice love one another. Kahit na sa panibagong taon po, kailangan pa rin nating patuloy na isagawa yung mag-ibigan sa isa't isa. But we said new slogan coming New Year, obedience. Pero itinakda natin yung bagong slogan sa bagong taon na pagsunod. And then the main verse is the 1 Samuel 15:22. At ito po yung pinaka-main verse, unang Samuel 15:22. Yeah. To obey is better than sacrifice. Ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay. So this year, right, whenever we take a picture, we did, right, love one another, right? Kaya sa taong ito, di ba, sa tuwing tayo po'y nagkakaroon ng picture, so ginagawa po natin yung love one another. If so, next year, what's the Kaya sa sunod kaya, anong taon, ano kaya yung magiging? obedience? Ano? Ano po yung pagsunod? I asked, one brethren about the sign language. What's the obedience? Tinanong ko po sa isang kapatid kung ano po yung sa sign language po, kung ano po yung sa pagsunod. That is? Yan po yun. Naintindihan? Naintindihan niyo po? So maybe we can take a picture next year. Kaya pwede tayong mag-picture katulad po nito next year. Yeah, we practice obedience. Kaya isasagawa po natin yung pagsunod. Okay. Una, kailangan malalaman natin ang kahalagahan ng pagsunod. Kung isasama natin ang buong Biblia, masasabi natin ito ay nakatuon sa mga pagpapalang nangmumula sa pagsunod. Isa sa mga mahalagang bagay na kailangan nating matutunan pagkatapos ng kaligtasan ay ang pagsunod. Pagsunod. Ang pagsunod ay hindi optional, kundi isang kinakailangan. Hindi optional. Ito ay ang pundasyon na nagiging ugat ng ating pananampalataya. Yeah. That's why after salvation, we have to learn obedience. Kaya pagkatapos po ng kaligtasan, kailangan nating matutunan ang pagsunod. It's really important. Ito po ay talagang napakahalaga. Nais ng Diyos na makatatanggap tayo ng mga pagpapala sa pamamagitan ng pagsunod. Okay? Buksan mo ang Biblia, Deuteronomy chapter 5. Deuteronomy chapter 5, verse 29. Deuteronomy chapter 5, 29. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang kanila nawang isipan na matakot sa akin at kanilang tuparin ang lahat ng aking mga utos para sa ikabubuti nila at pati ng kanilang mga anak magpakailanman. Kanilang tuparin ang lahat ng aking mga utos para sa ikabubuti nila at pati ng kanilang mga anak magpakailanman. Kanilang tuparin ang lahat ng aking mga utos. Ito ay pagsunod, tama? Pagsunod. Para sa ikabubuti nila. Ikabubuti. Ito ay pagpapala. Tama po ba? Pagpapala. That's why it's clear we can receive God's blessing through obedience. Kaya napakalinaw po nito na matatanggap natin ang pagpapala sa pamamagitan ng pagsunod. That's why without obedience, don't expect any blessing. Kaya kung walang pagsunod, huwag niyo pong asahan ng anumang pagpapala. But God really wants we receive
a lot of blessing, right? Pero ang Diyos talagang nagnanais po na tumanggap tayo ng napakaraming That's pagpapala. why God wants we can really obey. Kaya ang gusto talaga ng Diyos na tayo ay talagang sumunod. Because the obedience is the condition to receive the blessing. Dahil yung pagsunod po yung kondisyon upang tumanggap ng pagpapala. Sa huli, ang ating pagsunod ang mananatili kapag tayo'y humarap sa Diyos. Tama? When you stand before God, nothing. Yeah. What we have in this world, nothing remain, right? Kapag tumayo ka na po sa harapan ng Diyos, anumang meron ka sa mundong ito, wala na po iyon. Yeah. Your money, wala. No need, right? Hindi na po kailangan ng iyong pera. Your house, no need. Hindi na rin ang kailangan ng iyong bahay. Your knowledge, no need. Hindi na rin kailangan ng iyong kaalaman. One thing remain. Isang bagay po yung matitira. Your obedience. Ang iyong pagsunod. Buksan mo ang Biblia, awit 119. Buksan po natin. Awit 119. Awit 119. Awit 119. 56. Versikulo 56. Awit 119. 56. Okay, 56. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ito ang tinamo ko, sapagkat aking iningatan ang mga tuntunin mo. Yeah. Aking iningatan ang mga tuntunin mo. Ito ay pagsunod. Tama? Pagsunod. Ito ang tinamo ko. Yeah. It means it's your possession. Ibig sabihin, ito po yung magiging pag-aari mo. Yeah. You have many things in this world. Napakarami niyo pong bagay sa mundong But it's ito. not your possession. Pero hindi po yan yung tunay mong ari-arian. When the Lord come again, it disappear, right? Sa muling pagdating ng ating Panginoon, ito po lahat maglalaho. But one thing remain, right? Pero isang bagay po yung matitira. Pagsunod. It's your possession. Yan po yung tunay mong pag-aari. Kaya ang pagsunod ay isang paraan upang makuha natin ang mga pagpapala. Kaya ang bagay na pinakamahalaga sa Diyos ay ang ating pagsunod. Ayaw ng Diyos ng isang dedikasyon na walang pagsunod. Let's go back. 1 Samuel 15:22. Balikan po natin, unang Samuel 15:22. Yeah. 15:22. Basahin po natin ng sabay-sabay. At sinabi ni Samuel, ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay, gaya ng pagsunog sa tinig ng Panginoon. Tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay. Alay. It's a sacrifice. It's your devotion. Ito yung iyong debosyon. Whatever you do, whatever sacrifice you, if you don't obey, it's meaningless. Anuman ang iyong inilaan, anuman ang iyong isinakripisyo, kung wala kang pagsunod, ito po'y magiging walang kabuluhan. So obedience is the first. Kaya, yung una po ay ang pagsunod. At tayo ay maaaring maligtas dahil sa pagsunod ni Jesus. Tama ba? Roman chapter 5. Roma Kapitulo 5. Roman chapter 5, verse 19. 5:19. Roman chapter 5, 19. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay.
Sapagkat kung paanong sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Gayon din sa pamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Yeah. Alam natin, right? Sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao, sino ang isang tao? Yeah, si Adan, tama? Sa pamagitan ni si Adan, right? Tayo ay maging makasalanan. Gayon din sa pamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Yeah. Yeah. pagsunod ng isa, si Jesus, tama? Si Jesus. Yeah. Through his obedience, we could be saved. Sa magitan po ng kanyang pagsunod, tayo po ay naligtas. Ipinakita niya sa atin ang halimbawa ng pagsunod. Halimbawa ng pagsunod. Buksan mo ang Biblia, Hebrew chapter 5. Hebreo 5, Hebrew chapter 5, verse 8 and 9. Verse 8 and 9. versikulo 8 hanggang 9. Hebrew chapter 5, 8 and 9. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Bagamat siya'y isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Verse 9, right? Siya ang naging pinangmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Yeah. So, through his obedience, right, we could be saved. Kaya sa pamagitan ng kanyang pagsunod, tayo po'y naligtas. At tayo rin ay maaaring maligtas sa pamagitan ng ating pagsunod. Yeah. Ang isang tao na sumusunod sa Ebanghelyo ay maaaring maligtas. Yeah. We listen to the Bible seminar, right? Tayo po ay nakapakinig ng Bible seminar, di ba po? And the last session, we listen to the gospel. At sa huling session, napakinggan natin ang Ebanghelyo. At that time, you believe in the gospel, right? At sa pagkakataong iyon, sumampalataya ka sa Ebanghelyo, di ba po? Believe in the gospel mean you obey to the gospel. Ang pagsampalataya sa Ebanghelyo, ibig sabihin pagsunod sa Ebanghelyo. That's why you could be saved. Kaya nga po, ikaw ay naligtas. Unang Pedro chapter 4. Unang Pedro, Kapitulo 4. Chapter 4, verse 17. Unang Pedro chapter 4, 17. Chapter 4, 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ito'y panahon upang simulan ang paghukom sa sambahayan ng Diyos, at kung magsimula sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Diyos? Ano kaya ang wakas ng mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Diyos? Yeah. Many people listen to the gospel, right? Maraming tao po yung nakapakinig ng Ebanghelyo, di ba po? There are people who don't obey to the gospel. Pero merong mga tao pong hindi sumusunod sa Ebanghelyo. What will happen to them? Ano yung mangyayari sa kanila? There is a God's judgment, right? Meron pong paghukom ng Diyos. Because they cannot be saved. Dahil hindi naman po sila naligtas. But by the grace of God, we really obeyed to the gospel. Subalit sa biyaya ng Diyos, tayo ay talagang sumunod sa That's Ebanghelyo. why we could be saved. Kaya nga po tayo ay naligtas. In the Bansang, Mexico, some tribes, the Indian tribes in Mexico. Yeah. They are using the word believe and obey as the same word.
Kaya sa isang tribo po sa Mexico po, pinaniniwalaan po nila na yung paniniwala po at pagsunod, parehas lang yung kahulugan. We are using different word, right? Ginagamit po natin yung magkaibang salita po, di ba? Yeah, we use believe. Ginagamit natin yung paniniwala. Yeah, we use obey, right? Ginagamit din natin yung salitang pagsunod. But Mexico, one tribe, Indian, they use the same word, one word. Pero isa sa Indian tribe po doon sa Mexico, ginagamit nila isang salita lang po ito. Same believe, obey, same word, same. Magkatulad lang po yung pagsunod at yung paniniwala. Kung tunay na naniniwala, hindi siya makatatanggi sa pagsunod. Tama ba? Yeah. If we really believe, right? Kung talagang naniniwala po tayo, Yeah. We automatically obey. automatic po tayong susunod. That's why they are using same word, same word. Kaya nga ginagamit po yung parehong salita. Kaya ngayon ang ating buhay Kristiyano ay dapat maging buhay ng pagsunod. Buhay ng pagsunod. Ano ang tunay na pagsunod? Ano ang tunay na pagsunod? Dapat tayong sumunod sa Diyos kahit na ang kalooban ng Diyos ay iba sa ating iniisip. Ito ay tunay na pagsunod. Jesus Christ showed the example. Si Jesucristo po ay nagpakita ng halimbawa. Before Jesus died on the cross, he prayed to God. Bago po namatay si Jesus sa krus, siya po ay nanalangin sa Diyos. He knew how terrible curse the crucifixion. Nalalaman niya po kung gaano katindi yung maipako po sa krus. Jesus also has same physical body like us. Si Jesus po, meron din siyang parehong laman, katawan na katulad That's natin. why he knew how painful the crucifixion. Kaya nalalaman niya po kung gaano kasakit yung maipako sa krus. Let's suppose your both hands were nailed. Ipagpalagay natin na yung dalawa mong kamay Your ay both ipako. feet were nailed. Yung pareho mong paa ipako. Yeah. How painful it is, right? Gaano po katindi yung sakit po nito, di Your ba? body doesn't want to suffer like that, right? At yung katawan mo, ayaw na magdusa ng tulad nito. That's why Jesus prayed like this. Matthew 26. Kaya ganito po yung panalangin ni Jesus, Mateo 26. Buksan mo ang Biblia, Matthew 26:39. (26:39). 26:39. Matthew 26:39. Basahin po natin ng sabay-sabay. Paglakad pa niya ng malayo-layo, siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Panalangin ni Jesus, right? Ama ko, kung maaari, lumapas sana sa akin ang kopang ito. His flesh body, right? Wanted like this. Yung kanyang laman po, ito yung ninanais. Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Right? He obeyed to the will of God. Siya po ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Even though you cannot understand, if it's the will of God, you have to obey. Kahit na hindi nyo po ito maintindihan, kung ito yung kalooban ng Diyos, kailangan nyo pong sumunod. There is one story. Meron pong isang kwento. There is one father and daughter. Meron pong isang tatay at isang anak na babae. The daughter loved the magandang door. At mahal na mahal ng anak na babae po yung kanyang manika po. Door, door. Yung manika po. Usually the
babae, like a doll, right? Kadalasan yung mga babae po, gusto nila ng manika. Yeah, the daughter loved the doll. Yeah. But father, as to the daughter, Pero hiniling po ng tatay sa kanyang anak na babae, yeah, throw away your doll to the fire. itapon mo ang iyong manika sa apoy. Throw away to the fire. Itapon mo sa apoy. Daughter cannot understand, right? Hindi po yan maintindihan ng anak na babae. She loved the doll. Dahil gustong-gusto niya po yung manika na yun. But the daughter obeyed. Pero sumunod po yung babae, Even yung she anak. cannot understand, she threw the doll to the fire. Kahit na hindi niya maintindihan, itinapon sa apoy yung kanyang manika. Yeah. For after several days, what happened? Pero pagkatapos ng ilang mga araw, ano po yung nangyari? Anong mangyari? Yeah. Father brought much better, much maganda, mas maganda door brought to her. Dahil yung kanyang tatay ay bumili at nagdala sa kanya ng mas mabuti, mas magandang manika. The door was the door the daughter really want to have. At yung manikang iyon, yun talaga yung ninanais ng kanyang anak. Then the daughter could understand. Pagkatapos, naintindihan po ito ng anak. And the father said to the daughter, At sinabi ng tatay sa kanyang anak, I wanted to teach you. I wanted to teach you. You have to trust in God. nais kong turuan ka na magtiwala sa Diyos. In your life, sometimes God allow the situation you cannot understand. Sa iyong buhay, minsan ipapahintulot ng Diyos ang sitwasyong hindi mo God maiintindihan. will allow the situation. You have to forsake what you love. Kailangan mong maintindihan na minsan ipapahintulot sa iyo na kailangan mong talikuran yung minamahal mo. Maybe you cannot understand that Maring situation. hindi niyo po maintindihan yung ganong But sitwasyon. even though you cannot understand, you have to obey. Pero kahit na hindi niyo po ito maintindihan, kailangan mong sumunod. You have to trust in God. Kailangan mong magtiwala sa Diyos. Then later you can know that it's God's will. Kung gayon kalaunan, malalaman mo na God- ito'y kalooban ng God Diyos, lead you to the best way. na pinatnubayan ka ng Diyos sa pinakamas mainam na paraan. God lead you to the real blessing. Pinatnubayan ka ng Diyos sa tunay na pagpapala. The father wanted to teach it. At ang tatay gusto niyang ituro po ito. So in our Christian life, we also meet this kind of situation, right? Sa ating buhay Kristiyano, tayo din po haharap sa ganitong uri ng kalagayan. Our flesh doesn't want to obey, right? Yung ating laman po, ayaw sumunod. And we don't understand, right? At hindi po natin ito maintindihan. But we have to obey, right? Pero, kailangan po nating sumunod. That's a real obedience. Yan po yung tunay na pagsunod. At dapat tayong sumunod ng walang condition. Walang condition. Kailangan nating palaging magsabi ng o. Magsabi o. Jesus showed the example also, right? 2 Corinthians chapter 1. Ikalawang Korinto, Kapitulo 1. 2 Corinthians chapter 1, 19. Chapter 1, verse 19. Second Corinthians chapter 1, 19. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang anak ng Diyos, si Jesucristo, na ipinangaral namin sa inyo sa pamamagitan ko ni Silvano at ni Timoteo ay hindi oo at hindi, kundi sa kanya ay palaging oo. Hindi o at hindi, kundi sa kanya ay palaging o. Palaging o. Tama? Jesus. He never say no. Si Right? Jesus kailanman hindi nagsabi ng hindi.
he always said, "Oh," right? Palagi niya pong sinasabi, oo. He showed the example. Nagpakita siya ng halimbawa. Kailangan mong magkaroon ng salobin na nagsasabi ng "Oh." Anuman ang uri ng ministeryo na ibinibigay sa iyo. Halimbawa, maring hilingin ng church sa iyo na gawin ang ministeryo ng choir kahit na nais mong gawin ng ibang ministeryo. Hindi gagamitin ng Diyos ang isang tao na palaging nagsasabi ng hindi. Hindi. But I think our brethren, right? I think always say yes. Sa tingin ko po, yung ating mga kapatid, palaging sinasabi, oo. When I ask some ministry, right? They say yes. Kapag meron akong hinihiling na ministry, sinasabi nila lagi, oo. I'm so thankful about it. Kaya ako ay nagpapasalamat tungkol dito. Ang tunay ng banal ay ang taong ipinapako sa krus ang tanong na bakit? Ipinapako sa krus ang tanong bakit? Right? We frequently say bakit? Madalas nating sinasabi po, di ba? Bakit? Ipinako sa krus. Bakit? At sumunod ng walang pagdududa. Martin Luther, sinabi ni Martin Luther, kagaya ito. Ito ay ang tunay na banal. May halimbawa sa Biblia, the Apostle Peter, he was the fisherman, right? Si Apostol Pedro po, isa po siyang mangingisda, di ba po? As a fisherman, he knows very well how to catch the fish. Bilang isang mangingisda, alam niya kung paano mangisda. But even he tried his best to catch the fish, he couldn't catch any fish. Pero kahit sinubukan niya po yung kanyang makakayang makahuli ng isda, hindi po siya makahuli. Whole night. He spent the whole night, but he couldn't catch any fish. Ginugol niya po yung buong magdamag, pero wala siyang nahuling anumang isda. Then Jesus said to him, Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, to catch the fish. Upang makahuli ng isda. Buksan mo ang Biblia, Lucas chapter 5. Buksan natin, Lucas Kapitulo 5. Lucas chapter 5, verse 4 and 5. Lucas chapter 5, verse 4 hanggang 5. Lucas chapter 5, 4 and 5. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nang matapos na siya sa pagsasalita, ay sinabi niya kay Simon, Pumunta ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli. Sumagot si Simon, Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli. Subalit dahil sa iyong salita ay ihulog ko ang mga lambat. Sinabi ni Jesus, right? Sinabi ni Jesus kay Peter, pumunta ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli. Malalim. It's not the common idea of the fisherman. Hindi po ito yung common na kaisipan po para sa mga mangingisda. Usually fisherman doesn't go to the deep place
to catch the fish. Kadalasan po yung mga mangingisda, hindi sila pumupunta sa mga malalalim na lugar upang humuli ng isda. It was different from his thought, right? Ito po ay kakaiba mula sa kanyang iniisip. But Peter just obeyed. Pero si Pedro ay sumunod lamang. Right? Sinabi niya, subalit dahil sa iyong salita ay ihulog ko ang mga lambat. Mga lambat. Yes. Dahil sa iyong salita. Dahil sa iyong salita. Right? Yeah. He just rely on the word of God, right? Siya ay nagtiwala lamang sa salita ng Diyos. Then that's why he could obey. Kaya nga po nagawa niyang sumunod. Yeah. So, sometimes, right, we meet same situation, right? Minsan po, di ba, humaharap tayo sa parehong kalagayan? Your thought, your will can be different from the word of God. Na yung kaisipan mo, yung kalooban mo, ay iba mula sa salita ng Diyos. Then you want to follow your thought, your will, right? Pagkatapos gusto mong sundin yung iyong iniisip at yung kalooban. But you have to give up your own thought, your will. Pero kailangan mong isuko ang iyong sariling kaisipan at sariling kalooban. Just rely on the word of God. At magtiwala lamang sa salita ng Diyos. Then you can obey, right? Kung gayon, magagawa mong sumunod. At ang isang daan porsyento na pagsunod ay tunay na pagsunod. Ang bahagyang pagsunod ay pagsuway. It's important. We need to understand. Ang bahagyang pagsunod ay pagsuway. Hindi pagsunod. Halimbawa, may halimbawa, unang hari, Saul. Unang hari, Saul. Inutusan ng Diyos si Saul na patay ng lahat ng tao at hayop ng Amalek. Ngunit siya ay sumunod ng bahagya. Okay, buksan mo ang Biblia, unang Samuel chapter 15. Unang Samuel chapter 15 verse 3. Unang Samuel chapter 15 verse 3. Ito ay utos ng Panginoon. Unang Samuel chapter 15:3, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngayon umalis ka at lipulin mo ang Amalek at iyong lubos na wasakin ang lahat nilang pag-aari. Huwag kang magtitira sa kanila, kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka at tupa, kamelyo at asno. Yan. Sinabi ng Diyos, right? Iyong lubos na wasakin. Yung lubos na wasakin ang lahat nilang pag-aari. Right? Lahat. Lubos. But what's the act of Saul? Pero ano po yung naging kilos ni Saul? Chapter 15:7, verse 7 hanggang 9. 7 hanggang 9, basahin po natin ng sabay-sabay. Nagapi ni Saul ang mga Amalekita mula sa Habila hanggang sa Shur na nasa silangan ng Ehipto. Kinuha niyang buhay si Agag na hari ng mga Amalekita at ganap na nilipol ang buong bayan sa magitan ng talim ng tabak. Ngunit itinara ni Saul at ng taong bayan si Agag at ang pinakamabuti sa mga tupa, mga baka, mga pinataba, mga kordero at lahat ng mahalaga. At hindi nila ganap na pinuksa ang mga ito. Lahat ng bagay na hamak at walang halaga ay ganap nilang winasak. Right? Verse 9, right? Unit, itinira ni Saul at ng taong bayan si Agag at ang pinakamabuti sa mga tupa, mga baka, mga pinataba, mga kodero at lahat ng mahalaga. Right? He didn't destroy all, right? Hindi niya po winasak lahat. But he thought he obeyed.
Pero sa tingin niya, sumunod na siya. Right? He thought, I obeyed. Kaya ang akala niya, sumunod na ako. Chapter 15, verse 20. Chapter 15, verse 20. 20 and 21. 20 and 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi ni Saul kay Samuel, Oo, aking sinunod ang tinig ng Panginoon at ako'y pumunta sa daang pinagsuguan sa akin ng Panginoon. Aking dinala si Agag na hari ng Amalek at aking pinatay na lahat ang mga Amalekita. Ngunit ang taong bayan ay kumuha mula sa mga samsam, sa mga tupa at sa baka ng pinakamabuti sa mga itinalagang bagay upang ihandog sa Panginoon mong Diyos sa Gilgal. Verse 20, right? Sinabi ni Saul kay Samuel, Oo, aking sinunod ang tining ng Panginoon. Right? He thought, he obeyed, right? Kaya sa tingin niya, sumunod na siya. But it was not complete obedience, right? Pero hindi po ito yung lubos na pagsunod. It was a partial obedience. Ito po yung partial na pagsunod. He added his thought to the word of God, right? Idinagdag niya po yung kanyang kaisipan sa salita ng Diyos. But he thought he obeyed. Pero ang akala niya, sumunod na siya. That's why sinabi ng Diyos, verse 22, basahin po natin ng ulit. At sinabi ni Samuel, ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay, gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Yeah. Right? That's why this word came, right? Kaya dumating po ang salitang ito. Ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay. Yeah. He had a good reason, right? Why he didn't destroy everything, right? Meron siyang magandang dahilan upang hindi wasakin ang lahat. I kept good thing. I destroy only bad thing. Iningatan ko, tinira ko yung mabubuti at winasan ko yung mga hindi mabuting bagay. The reason I want to offer sacrifice for the Lord. Dahilan, gusto kong ihandog ito sa Panginoon. How good I remain the good animal. Gaano kabuti na itinira ko yung mabubuting mga Then I will hayop offer sacrifice. at ihandog ko ito bilang alay God will please. at malulugod ang Diyos. Right? He thought he did the good things. Kaya sa tingin niya, gumawa siya ng He mabuti. thought he obeyed. At sa tingin niya, sumunod na siya. Yeah. But it's not really obedience, right? Pero hindi po yun yung totoong pagsunod. Ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay. Obedience first, right? Pagsunod muna. Yeah. Maring iligaw ng isang tao ang kanyang sarili na iniisip na siya ay mahusay na sumusunod. Yeah. At minsan, sumusunod lamang ako sa mga bagay na ayon sa aking isip. At hindi sumusunod sa mga bahagi na hindi umaayon sa aking puso. It's not real obedience, right? Hindi po ito yung tunay na pagsunod. Sometimes you can think, I attend the Sunday sermon, that's why it's enough. Kaya minsan pwede nyo pong isipin, umatin naman ako ng Sunday sermon, kaya sapat na ito. Yeah. I obey to God. Sumunod na ako sa Diyos. Yeah. But it's not enough, right? Pero hindi po yun sapat. Yeah. It's your thought, right? Yan po ay kaisipan mo. Yeah. It's also partial obedience. Yan din po'y bahagyang pagsunod. Right? Yeah. So, yeah, it's important in the obedience. Kaya ito po'y napakalaga sa pagsunod. Yeah. At dapat tayong sumunod kaagad. Awit 119, buksan mo ang Biblia. Awit 119, 60. Awit 119, verse 60. Awit 119, 60.
Wait, 119.60. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ako'y nagmamadali at hindi naantala na sundin ang iyong mga utos. Ako'y nangmamadali at hindi naantala na sundin ang iyong mga utos. Even we know God's will, right? Our flesh, right? Doesn't want to follow immediately. Kahit na nalalaman na natin yung kalooban ng Diyos, pero yung ating laman ay ayaw po agad na sumunod. We have a laziness, right? It's a man's nature. Meron tayong katamaran. Yan po yung likas sa tao. That's why sometimes we delay obedience. Kaya minsan, inaantala natin yung pagsunod. Dapat tayong sumunod kaagad nang walang pagkaantala kung ang kalooban ng Diyos ay malinaw. Huwag mag-antala sa pagsunod. Kapag hindi tayo nakapagbigay ng agad na pagsunod, ang diablo ay pagsamantala at sa huli ay hindi tayo makasusunod. Satan won, right? You don't obey, right? At gusto ni Satanas, di ba po, na huwag kang sumunod. That's why if you don't obey immediately, Satan immediately work. Kaya kung hindi ka agad susunod, agad din pong kikilo si Satanas. In the end, you cannot obey. At sa uli, hindi ka makakasunod. You know the story, Abraham, God commanded to Abraham. Alam niyo po yung kwento na iniutos ng Diyos kay Abraham. God called Abraham. Tinawag ng Diyos si Abraham. Offer your only begotten son Isaac as a burnt offering. Ialay mo ang iyong anak na si Isaac bilang handog na sinusunog. Yeah, it's really great trial in the life of Abraham, right? Ito po yung napakatinding pagsubok sa naging buhay ni Abraham. Originally, Abraham couldn't have a child. Sa katunayan, si Abraham, di po siya magkaroon ng anak. But when he became 100 years old, he could have a child. Pero nung siya ay naging 100 taong gulang, nagkaroon po siya ng anak. That's why he loved Isaac more than any other things. Kaya labis niyang minamahal si Isaac, higit sa lahat ng bagay. He loved Isaac more than himself. At labis niyang minamahal si Isaac kaysa sa kanyang sarili. But suddenly God commanded. Pero isang beses, inutusan siya ng Diyos. Offer your son Isaac as a burnt offering. Ialay mo ang iyong anak si Isaac bilang handog na sinusunog. The Bible said, offer your son Isaac whom you love. Ang sabi ng Biblia, ialay mo ang iyong anak na bilang handog Right. na iyong minamahal. God knows how much Abraham loves Isaac, right? Nalalaman ng Diyos kung gaano labis na minamahal ni Abraham si Isaac. But God commanded, right? Pero iniutos ng Diyos. Then what Abraham did? At ano po ba yung ginawa ni Abraham? He obeyed immediately. Siya po'y agad na sumunod. He didn't delay. Hindi niya po ito pinagpaliban. Because if he delay obedience, Satan would work. Dahil kung pinagpaliban niya po yung pagsunod, agad nakikilo si Satanas. Let's open. Buksan mo ang Biblia, Genesis 22. Buksan po natin Genesis 22. Genesis 22, verse 2 and 3. Genesis 22, verse 2 hanggang 3. Genesis 22, 2 and 3. 2 and 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na Isaac, na iyong minamahal, at pumunta ka sa lupain ng Moriah. Ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Si Abraham ay maagang bumangon at inihanda ang kanyang asno. Isinama niya ang dalawa sa kanyang mga batang tauhan at si Isaac na kanyang anak. Nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin at siya'y naghanda at pumunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Verse 3, si Abraham ay
마강 부망원, right? Yeah. It means early in the morning. He got up early in the morning, Ibig sabihin, bumangon po siyang maaga. right? He obeyed immediately, right? Siya'y sumunod kaagad. Yeah. At inihanda ang kanyang asno, right? He obeyed immediately. Kaya agad po siyang sumunod. Let's suppose he didn't obey immediately. Ipagpalagay po kaya natin na hindi siya agad sumunod. He can have a many thinking, right? Pwedeng maaari siyang magkaroon ng maraming pag-iisip. He look at his wife. Titingin siya sa kanyang asawang babae. Of course, Sarah also. How much love her. How much Sarah love his son. Siyempre her yung son. kanyang asawa, labis din pong minamahal ni Sarah yung kanyang anak. Sarah always, right? My son, right? Abraham look at his heart. What will be his heart? At ano kaya yung, pag nakita ito ni Abraham, ano yung magiging puso niya? How can I offer Isaac? Paano ko may alay itong aking anak? Then Satan give her the heart. The Okay, mind. si Satanas magbibigay ng ganitong puso. Abraham, are you crazy? Abraham, baliw ka ba? Are you crazy? Nababaliw ka na ba? Or maybe God is something wrong. Marahil ang Diyos ay mali. He gave Isaac when you are 100 years old. Binigyan kanya ng anak nung ikaw 100 taon na. Why God ask her, offer your son? Bakit iniling ng Diyos sa'yo na ialay mo ang iyong anak? Oh, God is something wrong. Parang may mali sa Diyos. And also, you are wrong. You are crazy. At ikaw ay nagkakamalit na babaliw ka. Don't do that. Huwag mong gawin Don't yan. obey. Huwag kang sumunod. How much you love your son, Gaano mo labis na minamahal ang iyong anak? right? Di ba po? Satan will hinder. Si Satanas po'y hahadlang. Abraham maybe cannot obey, right? At marahil hindi po makakasunod si Abraham. That's why he obeyed immediately. Kaya nga, agad pong sumunod That's si why Abraham. Satan couldn't walk, right? Upang hindi po makakilo si Satanas. That's why if we don't obey immediately, you will be stumbled by Satan. Kaya kung hindi po tayo agad na susunod, tayo po'y matitisod ni Satanas. In Arabia, there is one way choosing the best horse. Meron, sa Arabia po, meron pong isang bagay po doon yung pagpili sa pinakamagandang kabayo. At first, there are many the horses in the great big cage. Una, naglagay po ng napakaraming uri ng kabayo sa isang kulungan. Kagaya ito, meron cage, meron maraming horse. Kaya dito, sa isang kulungan, napakarami pong kabayo. How to choose best the horse? Paano po pipili? Pipili ng pinakamabuting kabayo. Then don't give any water to the horse for long days. Huwag kang magbigay ng tubig sa ilang araw. Maybe all the horses are very thirsty, right? Marahil lahat ng mga kabayo po mauuhaw. They really want to drink water. Na talagang sila ay nagnanais uminom ng tubig. But beside of the cage, meron the water stream. Pero sa tabi ng kulungan po, sa gilid po, meron pong agusan ng tubig. They just smell good water smell. Aamuyin lang po nila yung mabuting tubig. Then suddenly open the gate. At bigla po, bubuksan yung pintuan. Free, right? They are free, right? Malaya na po sila. What will they do? Ano po yung gagawin nila? All horse run into the water, right? Lahat ng kabayo tatakbo po dun sa tubig. To drink water, right? Upang makainom ng tubig, di But ba? when they almost near water, blow the trumpet. Pero sa pagpapalapit na sila, malapit na po sa tubig, ibublow po yung trumpeta. It's just the sign. Stop. Ito yung tanda na kailangan ng tumigil. They are trained. Kaya sinasanay po sila. They are already trained. Sila'y sanay na po. When there is a sound, they hear the sound, trumpet, they have to stop. Kapag narinig nila yung tunog ng trumpeta, titigil sila. But most of horse,
already enter, they drink the water. Pero karamihan sa mga kabayo po, uminom ng tubig, dumiretso po. There are some horse stop, Pero merong ilang mga kabayong tumigil. then they choose. At sila po yung napili. Yeah, it's the best horse. Yan po yung pinakamainam na kabayo. That's why they were called the Arabian servant horse. Arabian servant horse. Kaya tinatawag silang Arabian servant horse. It means the best horse Ibig sabihin yung pinakamabuting kabayo. because they obey immediately, right? Dahil sila'y agad na sumunod po. Horse must obey to honor, right? Dapat yung kabayo ay sumunod sa may-ari Then they can use this horse to fight the world, right? upang magamit nila yung kabayang itong lumaban sa digmaan. When we obey like this, God can use us also, right? Kapag tayo po ay sumunod na ganito, gagamitin din po tayo ng Diyos Preciously, right? na makakabuluhan. So, obedience, is really important, right? Kaya ang pagsunod po ay talagang napakahalaga. Kung ganon ano ang mga bagay na dapat nating sundin. Ano ang mga bagay na dapat nating sundin? Mayroong kayusan sa pagsunod, right? Because there is the order, there is a obedience, right? Kaya dahil po mayroong kayusan, kaya meron pong pagsunod. Why we have to obey to God? Bakit kailangan nating sumunod sa Diyos? Why? Bakit po? It explain order. Pinapaliwanag po nito yung We pagkakasunod-sunod. are under the God, right? Tayo po'y nasa ilalim ng Diyos. God is our creator. Ang Diyos ay ang ating God is tagapaglikha. our savior. Ang Diyos ang ating tagapagligtas. God is our Lord. Ang Diyos ang ating Panginoon. That's why we are in the position to obey, right? Kayong katayuan natin ay yung pagsunod. naintindihan niyo po? Yeah. Mayroong kayusan sa pagsunod. Yeah. Pag-isipan natin, dapat tayong sumunod sa ating lugar ng trabaho. Buksan mo ang Biblia, Colossians chapter 3. Kolosas po, Kapitulo 3, Colossians chapter 3, 22. talata 22. Colossians chapter 3, 22. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mga alipin, sumunod kayo sa lahat ng mga bagay sa mga Panginoon ninyo sa lupa, hindi naglilingkod kung may tumitingin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na may takot sa Panginoon. Mga lipin, right? Mga lipin. Sumunod kayo sa lahat ng mga bagay sa mga Panginoon ninyo sa lupa. It's a workplace, our workplace, right? Ito po yung ating pinagtatrabahuan. So, in our workplace, we have to obey to our Master, our Lord, right? Kaya sa ating pinagtatrabahuan, kailangan nating sumunod sa ating amo. Madaling sumunod sa taong mabuti sa atin. Tama po ba? Madali. Ngunit, kailangan din tayong sumunod sa mga taong hindi mabuti sa atin. 맞습니다. Tama? 맞습니다. But as a saved Christian, we have to obey even to the people who are not good. Pero bilang mga ligtas na Kristiyano, kailangan nating sumunod sa mga taong kahit na hindi po sila mabuti. Buksan mo ang Biblia, unang Pedro chapter 2. Unang Pedro chapter 2, Chapter 2, verse 18. chapter 2 verse 18. unang Pedro chapter 2, 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mga alipin, magpasakop kayo ng may buong paggalang sa inyong mga amo, hindi lamang sa mabubuti at mahinahon, kundi gayon din sa mababagsik.
hindi lamang sa mabubuti, tama? Yeah. Kundi gayon din sa mababagsik. Yeah. Medyo mahirap? Medyo mahirap po. Right? But you need to obey. Pero kailangan nyo pong sumunod. Because obey to your master is obey to the Lord. Dahil yung pagsunod mo sa iyong amo ay pagsunod mo sa Panginoon. Because God set this order. Dahil itinalaga ng Diyos yung pagkakasunod-sunod na ito. We have to follow in this word. Kailangan nating sumunod sa ganitong pagkakasunod-sunod. Kapag mayroon tayong pusong laging handang sumunod, nagiging mas madali ang buhay sa trabaho. Right? So, always keep this heart. Kaya kailangan nyo pong palaging panatilihin ng ganitong puso. Whatever the master asks, I will obey. Ano man yung hilingin ng amo, susunod ako. Even it's very difficult, I will obey. Kahit na yan ay napakahirap, susunod ako. Very simple, right? Napakadali lang po, di ba? Then your heart you can keep good heart always. Kung ngayon, mapapanatili mo palagi ang mabuting puso. If not, you will complain. Dahil kung hindi, magre-reklamo ka. Why our master ask this thing? Bakit inihiling ng amo natin yung ganitong bagay? Your heart, right? Is not good always. Kaya yung puso mo hindi palagi magiging maayos. Just obey. Sumunod lamang po. Because obey to your master is obey to our Lord. Dahil yung pagsunod mo sa iyong amo ay pagsunod mo sa Panginoon. Sa school, pareho. The student, right? You are student. Kaya may mga mag-aaral po dito, di ba? Obey to the teacher. Sumunod sa mga guro. Even the teacher is a not good teacher, obey. Kahit na hindi po mabuti yung inyong guro, sumunod pa rin po. Kapag sumusunod tayo sa guro, may mga aral tayong matutunan mula sa kanya. Yeah. At dapat tayong sumunod sa mga kapangyarihan sa mundong ito. Buksan mo ang Biblia, Roman chapter 13. Roma Kapitulo 13. Roman chapter 13. Verse 1 and verse 2. Verse 1 and verse 2. Magmula talata 1 hanggang 2. Romans 13. Verse 1 and verse 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung ako'y tao ay magpasakop sa mga namamahalang otoridad, sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos, at ang mga pamamahalang iyon ay tinalaga ng Diyos. Kaya't ang lumalaban sa may kapangyarihan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos, at ang mga lumalaban ay tatanggap ng katulan sa kanilang sarili. Yeah, verse 1, right? Ang bawat tao ay magpasakop sa mga namamahalang otoridad. Yeah. Sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos. Yeah. At ang mga pamamahalang iyon ay itinalaga ng Diyos. Yeah. So, even right? Philippines also there are many politicians, right? Sa Pilipinas din po, napakaraming mga politiko po, di ba? Of course, there are many, right? Not good politicians, right? Siyempre, marami po yung hindi mabuting politiko. But we have to also obey. Pero kailangan din po nating sumunod. And no need to criticize, no need to judge them. At hindi na po natin kailangang punahin pa sila o hatulan po. Because their authority also came from God. Dahil yung kanilang pagiging otoridad po ay nagmula sa Diyos. So, that's why Christian is not good. You participate in the what do you call? Rally. Kaya yung mga Kristiyano, hindi po mabuti na sumali po sa mga rally. Let them they do. Sila na lang po yung gumawa nun. We don't need to participate there. Pero hindi na natin kailangan makibahagi pa doon. Yeah, we just focus on our Christian life. Magtuon na lang po tayo sa ating buhay Kristiyano. Yeah.
So anyway, in this world, right, we need to obey. Gayunpaman, maging sa mundong ito, kailangan po nating sumunod. At dapat tayong sumunod sa loob ng ating tahanan. Ating tahanan. Una, Epeso chapter 6, buksan mo ang Biblia, Epeso chapter 6, Epeso po, chapter 6, verse 1. verse 1. Epeso chapter 6, verse 1. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Mga anak, may mga anak dito, right? Sundin ninyo ang inyong mga magulang. But important, malagang bagay sa Panginoon. Sa Panginoon, right? Ibig sabihin, dapat mong sundin ang iyong mga magulang maliban sa buhay Kristiyano. Ano ang dapat natin gawin kung ang mga magulang ay nagsasabi ng huwag pumunta sa church? What will you do? Ano po yung gagawin ninyo? Will you obey? Susunod ba kayo? Oh, the Bible says we have to obey to parents. Sinabi ng Biblia, kailangan natin sumunod sa mga My magulang. parents doesn't want to go to church. Ayaw na magulang ko na magpunta ako sa church. Sa Panginoon. You have to obey to God first, right? Kailangan mo munang sumunod sa Diyos. Right? We learn, right? Obedience, has the order. Nalalaman pa natin na yung pagsunod, meron po itong Your pagkakasunod-sunod. position under your parents, right? Kayong posisyon mo nasa ilalim ng iyong That's why magulang. you have to obey to your parents. Kaya kailangan mong sumunod sa iyong magulang. But right, what's the position of God? Pero na yung katayuan ng Diyos. God's position higher than the parents, right? Yung posisyon ng Diyos mas mataas kaysa sa magulang. That's why you have to obey to God first. Kaya kailangan mong sumunod muna sa Diyos. Kaya ito, right? Your barangay captain commanded something, Halimbawa, iniutos ng iyong barangay captain. but the president commanded the other way. The Pero other thing. iba yung iniutos ng presidente. What will you obey? Ano yung susundin ninyo? Will you obey to barangay captain or the president? Susunod ba kayo sa inyong barangay captain o sa Pangulo, Presidente? You have to obey to president, right? Kailangan yung sumunod sa Presidente. Kaya ito, right? Katulad So, po nun. If your parents, doesn't allow your Christian life, you don't need to follow it. Kung hindi kayo pinapayagan ng inyong magulang sa inyong Christian life, hindi nyo po kailangan sumunod You doon. have to continue your Christian life. Dahil kailangan mong ipagpatuloy ang iyong buhay Kristiyano. That's the will of God, right? Yan po yung kalooban ng You Diyos. have to obey to parents in the Lord. Kailangan mong sumunod sa Panginoon, sa magulang sa Panginoon. So don't forget in the Lord. Huwag niyo pong kalimutan yung sa Panginoon. Don't accept it. You have to try your best to obey your parents. Pero maliban dito, kailangan mong sikapin na sumunod sa iyong mga magulang. Okay? At dapat sumunod ang asawang babae sa kanyang asawa. Buksan mo ang Biblia, Epeso chapter 5. Efeso chapter 5, Epeso chapter 5, 22 and 23. verse 22 hanggang 23. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Pasakop kayo sa isa't isa dahil takot kay Kristo. Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa, gaya ng pagkapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia na siyang tagapagligtas ng katawan. Right? 22, mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa. Right? So, because, right, verse 23, sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae. It's the order God set in the family, in the house. Ito po yung pagkakasunod-sunod na itinalaga ng Diyos doon sa inyong That's pamilya. why the position of a wife is the position needed to obey to husband. Kayong katayuan ng asawang babae, yung katayuan po na kailangang sumunod sa asawang lalaki. How about your... Paano naman po kayo?
asawa stronger than Mas husband? malakas po ba yung babaeng asawa? Usually Philippine, right? Sa Pilipinas po, di ba? asawang babae, malakas. Right? Yeah. But we have to follow the word of God, right? Pero kailangan po nating sumunod sa salita ng Diyos. So the wives need to obey to husband. Kaya yung asawang babae, kailangang sumunod sa asawang lalaki. It's also same in the Lord. Wife need to obey to husband in the Lord. Pero pares lang din po ito. Kailangang sumunod ng asawang babae sa kanyang asawang Even though lalaki your sa husband Panginoon. doesn't allow you go to church, you don't need to follow it. Kung hindi ka pinapayagan ng iyong asawang lalaki pumunta sa church, hindi mo kailangang sumunod. Yeah. You have to continue your Christian life. Dahil kailangan mong ipagpatuloy ang iyong buhay Kristiyano. At dapat tayong sumunod sa loob ng church. We know, right? Our Jesus Christ is the head of a church. Nalalaman po natin ang si Jesucristo yung ulo ng ating church. And church is the body of Christ. At yung church po yung katawan ni Kristo. That's why church need to obey to head, our Lord Jesus. Kaya ang church kailangan pong sumunod sa ulo si Jesucristo. And save the people are member of the body. At yung mga ligtas na Kristiyano, ito po yung bahagi ng katawan. That's why as a member of a body, we need to obey to the body. Kaya bilang bahagi ng katawan, kailangan nating sumunod. And then God set the order in church. At tinakda ng Diyos yung mga pagkakasunod-sunod sa loob ng church. God set the leader in church. At itinalaga ng Diyos yung mga leader sa loob ng church. That's why we need to obey to the leader. Kaya kailangan nating sumunod sa leader. Let's open Hebrew chapter 13. Buksan natin Hebreo Kapitulo 13. Hebrew chapter 13 verse 17. 13 talata 17. Hebrew chapter 13, 17. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo, sapagkat sila'y may matamang nagbabantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa bilang mga mananagot. Hayaang gampanan nila ito ng may kagalakan at hindi ng may hapis, sapagkat kung ganito'y hindi ito magiging pakinabang sa inyo. Sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo. Yeah. Mga namumuno can be the leader, right? This time. Ito po yung mga leader. Dapat nating malaman ang nagtaktak ng mga leader ay ang Panginoon. Right? Yeah. So later I will announce the leader coming new year. Mamaya i-announce ko po yung mga bagong leader sa bagong taon po. Dapat natin malaman ang natatang ng mga leader ay ang Panginoon. Hindi tao. Panginoon. Ang hindi pagsunod sa mga leader ay katulad ng hindi pagsunod sa Diyos na nagtatak sa kanila. Minsan, ang mga leader ay nakakamali at may mga kakulangan. Right? Nobody perfect. Wala pong perpekto. Yeah, leader also has many mistakes, not sufficient, right? Yung leader po, marami rin silang pagkakamali, maraming kakulangan. But even though they are not enough, we have to obey. Pero kahit na meron po silang kakulangan, kailangan po nating sumunod. Because God established them, right? Dahil ang Diyos po yung nagtatag sa kanila. Sa mga ganitong pagkakataon, sa halip na husgahan ang mga leader, mas kinakailangan na ipagdasal sila. When you see their mistake, not enough thing, rather than judge, pray for them. Kaya kapag nakita nyo po yung kanilang mga pagkakamali, mga kakulangan, sa halip na hatulan nyo po sila, ipanalangin nyo po sila. God will change their not enough thing. Dahil yung Diyos yung magbabago ng kanilang mga kakulangan. At
tulungan sa kanilang mga gawain. Tulungan. Yeah. You have to help them, help the leader more. Kailangan nyo pong higit na tulungan yung mga leader. Yeah. Their knowledge, right? Their knowledge situation. Yung kanilang sitwasyon po hindi po They madali. also have many problem, difficulty. Marami din po silang problema at But kahirapan. they sacrifice for the brothers and sisters. Pero nagsakripisyo po sila para sa mga kapatid. That's why your side, you have to help more actively. Kaya para sa iyo, kailangan mo silang tulungan ng mas aktibo. At higit pang magpakita ng pagsunod. Yeah. When you obey to the leader, they can do well, their ministry well. Kapag sumunod ka sa leader, magagawa nilang maayos po yung kanilang pagiging leader. Anyway, don't forget, God set the leader in church. Gayunpaman, huwag niyong kalimutan ng Diyos yung nagtakda ng leader sa loob ng church. It's the order God set. Yan yung pagkakasunod-sunod na itinalaga ng Diyos. At kahit na hindi tungma sa aking puso ang mga desisyon na ginawa sa church, mahalagang sumunod at sundan ito. Kahit na ang aking opinion ay maaaring mas makatuwiran, kinakailangan pa ring sumunod sa kalooban ng church. Basta't ang mga ito ay hindi mali sa doktrina. If doctrine is wrong, we don't need to follow, right? Kung ang doktrina pong iyon ay mali, di po natin kailangang sumunod. We shouldn't obey, right? Huwag tayong susunod po. But except that, we need to try to obey. Pero maliban dito, kailangan nating sikaping sumunod. Then later, after obedience, you can understand. Kung gayon kalaunan, pagkatapos ng pagsunod, maiintindihan mo Why po. church decided like that? Ganito yung napagpasyahan ng church. At dapat manahimik ang mga babae sa iglesia. Buksan mo ang Biblia, unang Korinto chapter 14. We think one more thing. 1 Corinthians, unang Korinto chapter 14, 34 and 35. 34 and 35. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mga babae ay dapat tumahimik sa mga iglesia sapagkat sila hindi pinahihintulutang magsalita, kundi pasakop gaya ng sinasabi ng kautusan. Kung mayroong anumang bagay na nais nilang malaman, tanungin nila ang kanilang mga asawa sa bahay sapagkat kahihiya para sa isang babae ang magsalita sa iglesia. 34, ang mga babae ay dapat tumahimik sa mga iglesia. It doesn't mean sister cannot say anything in church. Hindi po ibig sabihin nito na yung mga sister hindi magsasalita sa loob ng church. If a sister don't say anything, how can you have a fellowship? How can you do the many ministry? Kung hindi magsasalita yung mga sisters, paano tayo magkakaroon ng fellowship? Paano gagawa yung ministry? It means what it means. We need to understand. Unang Timoteo chapter 2. Ibig sabihin po nito, unang Timoteo chapter Unang 2. Timoteo chapter 2, 11 and 12. Unang Timoteo chapter 2 verse 11 hanggang 12. 11 and 12. Unang Timoteo chapter 2, 11 and 12. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Hayaang ang babae matuto sa kapahimikan na may buong pagpapasakop. Hindi ko ipinahintulot ng babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Yeah. Verse 12, hindi ko ipinahintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Pamumuno sa lalaki. It's not right. Hindi po ito tama. Yeah. That's why kundi tumahimik sa iglesia. Yeah. Kaya hindi angkop ang mga babae na maging mga pastor.
There are some woman pastor, right? Meron pa mga babaeng pastor po, di ba? But our church, we don't have a woman pastor. Pero sa ating church po, wala tayong babaeng pastor. To follow, to obey to the word of God. Dahil tayo po'y sumusunod sa salita ng Diyos. Ang panalangin ng pagtitipon ay dapat gawin ng isang lalaki. When there is a brothers and sister together, it's a better brother pray. Brother. Kaya kung meron pong magkasamang brother and sisters, mas mabuti pong manalangin ay brother. But only sister, it's okay, sister. Can Pero pray. kung puro sisters lang po, okay lang po kung But sister. when brother sister together, brother need to pray. Pero pag may kasamang brother at sister, ang brother po yung mananalangin. It's the order God said in church. Yan po yung pagkakasunod-sunod na itinalaga sa loob ng church. So we have to obey to the order God said. Kaya kailangan nating sumunod sa pagkakasunod-sunod na itinalaga ng Diyos. Okay, so we cannot learn all the things, so we need to learn more next time Kaya hindi natin na matututunan ang lahat po, kaya pag-aaral natin ito sa susunod. about the obedience. Patungkol sa pagsunod. Yeah, anyway, obedience is the way we can get the God's blessing. Gayunpaman, ang pagsunod ay ang paraan upang tayo ay magkaroon ng pagpapala. This coming new year, let's practice obedience. Kaya sa darating na bagong taon, isagawa po natin ang pagsunod. Always, Palagi po. okay, obey. Yeah. Okay, manalangin po tayo. Mahal naming Ama, mahabagin at magpapala. Salamat po sa pagligtas namin mula sa kasalanan at pagkawasan. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat po sa maunawa ng kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Inihiling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Pakiusap, panatilihin at kabayan kami hanggang sa muling dumating ang Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.